Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa shareholders equity accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa other comprehensive income. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Other comprehensive income or OCI comprises items of income and expense that are not recognized in profit or loss as required or permitted by IFRS. Ulitan, liwanagin natin. Ang OCI by nature ay income and expense, meaning maaaring part siya ng business operation. Nakakataas ng asset or nakakababa ng liability kung income or kabaliktaran nito kung expenses naman. Subalit itong OCI ay hindi pinayagan ng standard na maging bahagi ng income statement ng profit or loss. O di ba nakakalito? Sapagkat income and expense siya, subalit wala sa income statement. Ang kasunod na tanong ay ganito, ano ang dahilan ng standard at hindi siya pinayagan? Ganito kasi yun. Ang income statement is result of operation, business performance for the current period. Current period. So meaning, dapat nangyari ngayon at ang epekto ngayon ding taong ito. Ito kasing OCI, iba, income or expense siya na nangyari this period. So, balit yung effect niya, hindi ngayon, but rather, matagal pa. Kailangang intayin yung isang specific event para dun siya ma-recognize. Malago pa, lagyan natin ng example. Kunwari, bumili ka ng investment. Ang business model mo dun, hindi mo siya ibebenta. Pero salawahan ka. At kung sakaling gumanda yung presyo, biglaan mo palang ibebenta. Ulitan, kunwari, bumili ka ng investment sa halagang 100 pesos. Alam yung market value niya every year. Let's say, alam na next year, 101, 105, alam yun every day. At wala kang pakialam kasi hindi mo naman siya ibebenta. Pero, salawahan ka nga, di ba? Kung sakaling sobrang ganda pala ng presyo, maiisipan mo rin na baliin yung sinabi mo. Kunwari, naging 150 or naging 400, naging 4 times ng value ng investment mo. Kahit sabihin mo na, hindi ko siya ibebenta mo pa rin, magbabago ka ng isip. Nakuha niyo yung point? Kasi sabi mo, sayang naman. Parang ikaw, halimbawa, pag nag-aaral, di ba ang sabi mo hindi ka magjojowa, pero nakakita ng pogi. So therefore, babaliin mo yung sinabi mo na study first. Di ba? Pwede naman palang sabay. So parang ganun yung OCI. Okay? So ulit balikan po natin. Di ba yung investment mo 100 pesos, naging 101, di ba may tubo ka na piso? Ibebenta mo ba? Hindi. So therefore, hindi mo para siya ibebenta, wala tuloy siya dito sa revenue. Kasi wala namang transaction na naganap. Pero alam kasi ng accounting that there is an increase in the value of your investment. So may income talaga. Pero dahil walang pagbebenta na nangyari, therefore, hindi siya magiging part ng income statement. But rather, iintayin pa yung tamang panahon na gagawin mo talaga yung transaction na yun, na hindi ngayon, but rather, matagal pa. Okay? Balikan ulit natin yung meaning ng OCI sa kahulihang pagkakataon. Merong income or expense na naganap. Katulad ng pagtaas ng value ng investment. Pero hindi mo siya pinansin sa income statement. Dahil hindi naman ang effect niya this period. But rather, anong ginawa ng accounting? Yung fluctuation na yun, yung pagtaas ng value, i-recognize pa rin daw. Sapagkat totoo naman na may pagtaas ng presyo, di ba? Pero yung income na yun, hindi tatawagin na income, but rather, other comprehensive income. Pero dahil ang effect na ay hindi ngayon, matagal pa, i-defer muna siya. Gagawin muna siyang other comprehensive income na hindi nominal account, hindi siya nominal. Di ba yung mga income and expense, normally nominal account, hindi siya nominal, but rather, ipe-present siya as real account. Kasi ang effect niya ay hindi ngayon, but rather, matagal pa. Okay? Sa kahuli-huli yung pagkakataon, gusto ko lang talagang i-emphasize na ang other comprehensive income ay income na dapat na i-recognize or expense na dapat i-recognize. Pero dahil ang effect ay hindi ngayon, hindi tuloy siya nagiging nominal account. But rather siya ay nagiging real account na i-realize pag dumating na yung tamang panahon na binenta mo na nga yung investment na sinabi natin kanina nung naging 400 na kahit ayaw mo napilitan ka rin kasi sobrang ganda, na-tempt ka rin. Okay? Liwanagin pa natin. How do we present other comprehensive income? Dahil nabanggit na nga na siya ay real account, therefore,
wala siya sa income statement. But rather, nandun siya sa statement of financial position. Alam naman natin, tatlo kasi yun. Asset, liabilities, or equity. Saan siya? Ang sagot, part siya ng equity. Kasi di ba ang income, later on nagiging part din naman ng equity. Ito kasi diretso equity kasi di ba? So equity siya, bahagi siya ng reserves. Isa siya dun sa reserves, nandun na nga yung OCI. So when we present asset, liabilities, equity, isasama siya sa total ng reserves. And then, yan, magbabalansin na siya. So again, we are just telling you saan nakikita ang OCI. Another thing, okay, doon lang ba nakikita? Meron pang isa. Dito, sa comprehensive income statement. Alam nyo ba na itong OCI na to, binago niya yung reporting. Dati kasi, income statement lang ang meron. Pero binago yung pangalan niya at dinagdagan at ginawang comprehensive income statement. Ang tanong ay bakit? Kasi isinama dun sa income statement yung comprehensive income, yung other. Meaning, dito sa statement na to, makikita mo yung result of performance na merong effect for the period. At yun na nga yung revenue minus expenses. At yung mga income and expenses na walang effect for the current period, isinama na rin through OCI. Para makuha itong tinatawag na total comprehensive income. So binabanggit po natin na itong OCI, dalawa sa statements, sa financial statements, dun sa makikita. Sa financial position, part ng equity, at sa comprehensive income statement, part naman itong sa ilalim nitong net income for the bill, i-add mo. So ito yung effect for the current period, ito naman for the future period, para makita yung total comprehensive income. Okay? Dagdagan pa natin. Ano-ano ang mga components or example ng comprehensive, ng other comprehensive income? We have 7. Pero ang ginawa natin, classify na natin siya sa dalawa. Yung isa is yung pupunta sa profit or loss at yung kabila naman is yung ang realization is through retained earnings. Okay, balikan natin yung example natin kanina. Di ba meron kang investment at merong fluctuation dun sa prices? Nung naging 105, meron kang 5 pesos na income. Pero nag-i-stay lang siya kasi hindi mo naman siya binibenta. Okay? Later on, paano kung binenta mo na yung investment mo? Yung bang 5 pesos na yun, na reported as OCI, dapat pang manatili as OCI? Di ba hindi na? Kinakailangan na siyang matanggal. Kinakailangan na siyang maalis at pumunta dun sa tamang pangalan niya. Ang sabi ng standard ganito, yung OCI, kinakailangan mong ilipat, maalin sa dalawa. Maaaring maging part ng profit or loss or maging part ng retained earnings. Liwanagin natin. By the way, itong mga nakalista dito is mga items na alam nyo na kasi napag-usapan na siya dun sa ibang part ng ating mga topics. Okay, example, una, unrealized gain or loss on debt investments measured at fair value through profit, through other comprehensive income. Yan yung example natin kanina na bumili ka ng investment, nagkaroon ng fluctuation, pero hindi mo binibenta, kaya ang tawag doon sa gain or loss ay unrealized. At ang inyong business model is OCI. Yan yung business model na hindi mo ibebenta kung pangit yung presyo or ayaw mo talaga siyang ibenta, pero napilitan ka at binenta mo na nga. Okay? At kung siya'y debt investment, saan daw lilipat yung na-record mo na 5 pesos, yung unrealized gain or loss? Ang sabi, ililipat mo na dun sa profit or loss. Hindi ba't yun na nga yung binabanggit natin kanina? Merong income or expense, pero ang effect hindi ngayon. Ay dumating na yung tamang panahon na binenta mo na. Therefore, ililipat mo na nga tuloy siya sa profit or loss. So meaning, ang OCI, pansamantala, hindi siya sa profit or loss. Pero later on, pumupunta rin siya kapag dumating na nga yung time na dapat na siyang i-recognize. Okay? And the second one is unrealized gain or loss from derivative contracts designated as cash flow hedge. By the way, itong mga to, hindi ko naliliwanagin ng sobra. Kasi lahat ng yan, may separate topic na nga tayo. Ilalagay na lang natin yung link ng specific video kung saan dinidiscuss yung different topics na to. Katulad halimbawa, nitong number 2, patungkol sa hedge accounting. Yung number 3 naman, change in the fair value attributable to the credit risk of a financial liability irrevocably designated at fair value through profit or loss. At yung pangapat is gain or loss from translating the financial statements of a foreign operations. Yun ang mga pumupunta sa retained earnings ay nandito. Unrealized gain or loss on equity investment designated at fair value through OCI. Remeasurement of defined benefit plans such as actuarial gain
or loss recognized in the current year and change in revaluation surplus. Ulitan, anong ginawa ko? Binasa ko lang. Okay? Kasi yung idea kasi, yung ibang mga libro, yung presentation nila, naglilista lang ng OCI. Yung idea natin ay ganito. Okay? Kung alam mo na siya na yun, ang tanong, the moment na marirealize na siya, saan siya pupunta? Nalilito yung ibang mga estudyante, mga nag-aaral, kung saan pa talaga. So parang guide na lang natin siya kung saan pumupunta yung different items. Pero yung lalim, again and again, bawat isa kasi yan, mahaba ang explanation, hindi ko na uulitin. So this time, tatapusin na po natin yung ating discussion pertaining sa OCI. Sana naliwanagan tayo o kahit medyo nalabuan, bakit nga ba hindi siya pinayagan ng standard na maging part ng income statement at kung saan siya nakikita at saan siya pupunta paglipas ng panahon, depende kung anong dahilan ng OCI na yon. So kung meron ka natutunan sa aming simpleng discussion, maaaring yung i-like itong video lecture na ito. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan sa shareholders equity accounting, nandito pa iba naming video lecture, maaaring yung mapanood. So yun lamang at maraming salamat.